Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Health Checkers! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Isang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Dito lang sa DZRH Radio, Digital TV at social media. Nagpapasalamat po muli kami sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang #HealthCheckPlus. Ngayong araw, magtatapos ang ating serye tungkol sa Men's Health and Wellness bilang pagdiwang sa Men's Health Month ngayong Hunyo. Nararapat lamang na bigyang halaga ang kalusugan ng ating mga kalalakihan. Katulad ng sinabi ng isang pantas na ating binago ng konti, men hold half of the sky. Totoo pong katuwang ng ating kalalakihan ng ating mga kababaihan upang maging buo ang ating mundo. Huwag po kayong mag-alala, magkakaroon din tayo ng serye para sa mga issues at concerns ng ating mga kababaihan. Abangan po yan dito lang sa Health Check Plus. Ngayong araw, makakasama natin ng isang eksperto na nagbabalik muli dito sa ating programa, si Dr. Renato G. Joseph. Si Dr. Renato po ay isang occupational health physician and manager. Siya po ay isang adjunct professor din at isang health and wellness consultant. Pero bago natin umpisahan ang ating panayam kay Dr. Renato, atin munang balikan ang highlights ng ating mga panayam sa mga eksperto ngayong buwan ng Hunyo. Kung meron kayong dinaramdam or meron kayong kakaibang nararamdaman na sa inyong katawan, lalo sa inyong pag-ihi at sa inyong pagkalalaki, or meron po kayong history ng prostate problem sa inyong pamilya, pwede na po kayong pumunta sa inyong mga urologist. So, wag na po tayong magpatumpik-tumpik or mahiyang kumonsulta. Kailangan safe tayo sa daan. Kung magbabike tayo sa daan. Ngayon, kung gusto niyo naman sa medyo safer areas, mamili kayo sa mga parks para maiwasan yung aksidente sa daan. Pero tuloy-tuloy lang. Slowly but surely, ika nga. Hindi mo naman kailangan maging Ironman kaagad sa unang buwan mo pa lang ng pagbabike. Enjoy lang. Happy Father's Day po to all the hardworking men in our lives. Salamat sa inyong pagsasakripisyo. Sana lang din po huwag niyong pinapabayaan ang inyong health. And as what we have been discussing earlier, no, ang inyong buhok ay crown glory. So dapat din po ingatan nyo, bigyan pansin. At saka kung may kailangan na kayong tulong, lumapit po sa mga tamang doktor para po magawa ng paraan habang meron pang chance. Huwag po nating antayin na kalbo na bago kayo lumapit kasi baka hindi na namin kayo matulungan at magko-condolence na ako sa inyong buhok. Ayan, napaka-comprehensive po ng ating mga napag-usapan sa mga nakaraang linggo. Tunay na holistic talaga ang ating health and wellness. Nagpapasalamat kami sa mga eksperto na nagbigay ng oras at mahalagang kaalaman sa ating mga health checkers. Umpisa na po natin ang ating panayam kay Dr. Renato. Magandang araw po sa inyo, Dr. Renato. Bumati po muna tayo sa ating mga health checkers. Salamat po, Teacher Ellie. Kamusta po kayo? Kumusta po? Nagagalak. And salamat po sa pag-imbita ulit sa akin sa napakalaking event ng Men's Health, no? Itong buwan ng June. And yun nga, ang tulad ng sinabi mo, we are concluding the month with a bang. And I think this lecture hopefully would be a bang for our audience. Yan. Napaka-excited na po namin, Dr. Renato, at napakadaming natatanggap na tanong tungkol po dito kasi nga last na episode natin ngayon para sa Men's Health Month. So unang tanong po, Dr. Renato, bakit po ba mahalaga na pinag-uusapan ang tungkol sa men's health? Teacher Ellie, ako nga pala, babatiin ko muna lahat ng mga health checkers. Good day sa lahat ng sulok ng mundo na ito. Okay, so to answer your question, bakit pinag-uusapan natin, tulad ng nababanggit ng kalahatan at alam natin to, ang tatay ay siyang haligi ng tahanan.
So with that, hindi naman tayo sexist dito, but rather, lalo na sa henerasyon ngayon, wala nang babae, wala nang lalaki. Ang tanay ngayon, haligin na rin ng tahanan, right? So that everybody else is concerned about one's wellness. Pag sinabi nating wellness, which we will be discussing maya-maya, holistic pong approach natin at kailangan model tayo sa mga ating anak at sa mga ating lahat sa paligid natin. That's why it's very important that we all know all the perspectives of wellness, lalo na sa ngayon sa Men's Month. Madami pa po, sigurado ako, marami pang dapat malaman ang ating mga kalalakihan, Teacher Ellie. Kasi itong material natin, palibasa ay end of the month na, it has undergone so many tests sa mga different audiences ko. At they are all one in saying, Doc, pwede pa namin ikaw imbitahan ulit? Kasi na-excite daw yung lahat ng mga participants during the lecture. So yan, napakahalaga kasi sigurado nga ako na ang mga kakalalakihan natin, marami pa silang dapat malaman na ngayon na ang social media natin open na open. We might as well educate them through your media sa Health Check. Teacher Eddie. Totoo po yan, Doc Renato, no? Curious po talaga kami tungkol sa men's health. Lalong-lalo na tulad na nabanggit ninyo, pwedeng hindi ito napapag-usapan ng kung tayo-tayo lang. Ano? So maganda na kasama natin ngayon ng isang expert para pag-usapan talaga kung anong mga facts tungkol sa men's health. So sinasabi po nila, Doc Renato, na ang men's health daw is a state of complete physical, mental, and social well-being. Nabanggit niyo po kanina na yung holistic, kumbaga. At di lamang daw ito porque walang sakit o karamdaman. Ano po ang opinion ninyo tungkol dito? Okay, bago ang lahat, let me just say a piece of this. Sa ngayon po, panahon na ito, at least for the past 10 years, ang international agencies, kasama na po yung World Health Organization at iba pa, ay sila'y nagdagdag po ng dimensions ng wellness. Alright? In fact, I keep on mentioning wellness rather than health. At alam ko, mamaya papaliwanag natin yan. Ano po? So, sa ngayon, at least there are 8 dimensions of wellness. Itong physical, siyempre, numero 1 yan. Mental, social, nakalakip na sa psychological health. And then, meron pa siyang financial health, may occupational or vocational health, meron pang meaning wellness, I'm referring to wellness, no ha? Tapos, ang napakaganda ngayon talagang latest ay ang psychosocial includes sexual wellness. Alright? At hindi pa po yan. Dagdagan pa natin ng napakasaya na dimension ng wellness, which is spirituality. Praise God. Ayan. So, holistic po ang dating ng wellness ngayon. Hindi lamang tinitingnan natin yung isa, kundi hindi lamang yung tatlo, kundi sa kabuuan ang pagkatao ng isang tao, which we call well-being. Yun po pala yun, Doc Renato, no? Kaya talagang parang napakalawak na ng ating paningin at pag-atake, kumbaga, sa ating wellness. Yan. So, I'm sure marami pong nakikinig na mga health checkers na ating mga kuya, tatay, tito at lolo. Pwede niyo po bang i-explain sa atin kung bakit nga ba mahalaga na maalagaan ng husto ang kalusugan? Bata man yan o senior, lalong-lalo na po ng ating mga kalalakihan. Okay. Yung atin po sa sinasabi na kalusugan in vernacular, no? It encompasses both health and wellness and vice versa. So, pag sinabi natin ulit na wellness, hindi po natin tinitingnan yung physical well-being lang. Okay? We are more concerned about the other dimensions, as I have mentioned earlier, yung psychosocial, psychological. Okay? Malakas ka nga ang katawan mo, pero very poor ka naman sa interaction sa ibang tao. Okay, na-satisfy mo yung physical, psychosocial, pero wala naman pala ikaw financial wellness na sinasabi, which is a parcel of the wellness package. And above all, again, as I repeat, spiritual wellness na babanggitin natin in a more elaborative manner later on. Ang importansya ng bawat isa ay alam ko, nasa introduction part pa lang tayo, Teacher Elino po. So, bawat bata dito, pati lolo, tatay, tito, lahat ng kalalakihan, they should understand each of the specifics of the wellness that we are having as, again, the 8 dimensions of wellness. Pag-usapan natin mamaya pa.
Napakadami po pala, no? 8 dimensions ng wellness. So maganda po na madaanan natin talaga yan isa-isa, Doc Renato. Kasi I'm sure marami sa ating mga health checkers, tulad ko rin, no, na ngayon lang nalaman na 8 pala ang dimensions ng wellness. So madalas po napapag-usapan yung mga ibang dimensions. So I'm sure marami pong interested na malaman sa mga iba pa, no, na binabanggit nating mga dimensions. So sa inyong karanasan naman po, Doc Renato, at batay na rin sa inyong experience bilang isang doktor, ano po ba yung mga kadalasang mga health issues naman na tumatama sa ating mga kalalakihan? Okay. Before I answer that, again natin na introduction, which is also related to your item number 2 na po. Ang dimensions pala na ito, it's interrelated ha. Hindi ito basta isang compartment lang. These 8 dimensions are interrelated. So, kung titingnan mo talaga, integrative ang approach ngayon ng wellness, and I'm so happy about that. Well, tama din naman. Interrelated talaga ito. At ang tanong mo na kung anong kadalasan ng mga health issues ng mga kalalakihan, alam nyo kung ano? Teacher Ellie, siguro aabutin tayo ng alas 12 ng mamayang gabi kung isa-isahin natin yan. So I would rather categorize them as into different, actually basic 2 categories lang ito, no? Ang tinatawag natin, which is also applicable sa women, would be the lifestyle diseases, which are basically non-communicable diseases. At number 2, ito yung communicable or infectious. So I understand yung focus of discussion natin is more on the lifestyle diseases. So dito po papasok yung hypertension and diabetes sa kalalakihan actually, at mga cancers. Right? So these are the 3 top most common that fall under lifestyle diseases. Over and above all these diseases, kasama na rin yung communicable diseases. You know what? The very factor for an individual, for a male individual, is the psychological wellness. You know why? Dahil based on the studies, mabuti-buti nag-improve na for the past few years, ang kalalakihan po ay may denial pa sa kanilang pagkatao. Ano ito? Because sa society, they are regarded as male, at ang ating kasi prototype sa stereotyping sa lalaki, malakas yan sila, hindi yan umiiyak, hindi yan umiinda, hindi nagrereklamo. So therefore, ay pinanindigan nila yon na sila ay malakas. Okay? Hindi lamang yan, sa totoo lang, atin-atin lang, sekreto lang. Medyo matatakutin ang mga kalalakihan pumunta sa doktor. Okay? Nandyan na yung kasamang hiya, nandyan na yung kasamang takot. Okay? So therefore, ang problema, hindi madadiagnose ng gusto. Pag na-diagnose na, meron na mga complications. So later again, introduction na naman ito, magdidig tayo dun sa isa-isahan din, kahit pa paano isa-isahin natin itong, lalo na yung diabetes, hypertension, saka cancers. Alright? At having said the third one, is suffice for to, as a mind setting or mode setting, ang cancer po na ngayon since 2 years ago ay napahanap pala. It's listed or considered by WHO as increasing in the number of cases. No? Medyo nakakatakot. Alright? And the top 3 cancers affecting male individuals are as follows. Number 1, lung cancer. Number 2 would be colorectal cancer. And number 3 would be prostate cancer. Okay, dagdagan ko lang din sa item number 3 na diniscuss mo. Ang problema kasi ay late na nadadiagnose ang mga sakit na ito kasi reluctant ang lalaki pumunta sa doctor. At hindi lamang yan. Madami po talagang bisyo ang kalalakihan. Alright? And to name a few, ay smoking. Okay? Medyo hindi sila masyadong careful sa weight nila, lalo na by mga asawa na yan. Medyo malaki-laki na ang tiyan, hindi na sila nagpapasexy kasi may pamilya na sila. Alright? So tapos, nandyan pa rin yung isa pa, they just are very private sa kanilang medical condition. Hindi sila nagpalakwento. I bet kahit sa asawa nila, generally speaking, ang mga kalalakihan, hindi mainda kahit sa asawa nila kung anong nararamdaman. Kung hindi lang sila pipilitin ng kanilang minamahal o partner sa buhay. Yan.
Ang dami palang factors, Doc Renato, no? Pero maganda na narinig po natin kay Doc Renato itong mga to, no? Kasi I'm sure relate po yung karamihan sa ating mga kalalakihang health checkers. So nabanggit po ninyo, napakadami po nabanggit ni Doc Renato to, pero marami dito ang dahil sa lifestyle diseases tulad ng hypertension, diabetes at mga cancer at yung mga communicable o yung mga nakakahawang infectious disease. Yan. Pero maganda din, Doc Renato, na nabanggit ninyo yung stereotype kung paano ito nakakaapekto sa pag-seek ng tulong o ng pag-check up ng ating mga kalalakihan. No? So meron po pala itong effect din. Yes, may effect po talaga kasi unang-una ang aming talagang kami mga doktor, no, we still would tell our patients always preventive is better than cure. Okay, lalo na sa binanggit kong mga lifestyle diseases, ang napaka-importante ng prevention, napaka-importante because of all of these diseases, each of these diseases do have preventive measures. Right? And I would like to thank you people sa health check. You know why? Kasi itong ginagawa natin, very educational ito. Ang mga tao hindi nila alam until we tell them. Kung maalaman man nila, sad to say, sa social media, hindi natin alam kung how validated are these information sa social media. Kaya ito, and again, I would like to thank Health Check kasi modesty aside, Teacher Ellie, lahat ng mga sinasabi ko dito ay research-based ito at ang maganda, privilege sa ating mga audience that we are updated on mga trends ngayon on the medical issues and treatment included. Alright? Much more on the prevention. Yun. Buti po nabanggit ninyo yun, no, Doc Renato, kasi tunay nga na prevention is better than cure. So, sa mga nabanggit po ninyo na mga karamdaman kanina, pwede niyo po bang i-share sa aming mga kababayang kalalakihan dyan? Ano po ba yung mga mahahalagang dapat gawin? Kasi minsan, kahit nasabihin natin pwede, baka hindi rin nila gawin. Pero maganda na mabigyan natin sila ng idea kung ano yung mga preventive aspects na pwede nilang gawin para sa kanilang wastong health and wellness level. O sige, unahin natin yung number 1, numero 1, highest cancer among men, yung cancer of the lungs. Alright? So, ang preventive action nito, preventive aspect nito, for me, the best and the most effective is by this advocacy. Bakit? Alam nyo ba na ang lung cancer, makikita na lang yan na late, pag na-diagnose yan ng doctor, late stage na. Okay? Because X-ray is not an accurate mode of it. Tapos ang doctor naman, ang symptoms ng lung cancer, hindi ganun ka-manifested by the patient. Okay? Ubo-ubo, pero alam mo na, lahat naman tayo umuupo. Okay? Etc. etc. So what I'm saying here, by this mode na tinuturo natin kung ano ang kailangan nila, we are very particular, we doctors are very particular in getting the history of the patient. Ano ito? The fact that the patient comes in with a complaint na ganyan nga, hindi lang cancer, syempre, wala siyang symptoms, kundi history of smoking. Numero 1 yan. Na hindi lamang smoker siya, kundi pati na ang second-hand smoke has been noted to contribute to lung cancer. Tapos, from there, ayun na, more history taking, family history, etc., etc. And of course, also the habits that he has been doing for the past years. Importante din yan. Ang environmental aspect, we also need to consider even the stress levels of every individual. Ito pang napaka-interesting. Hindi lang lung cancer, all the cancers in general, even the other lifestyle diseases, diabetes and hypertension, stress is really a factor. Alright? Mga konting background lang sa atin, ano ba yung sinasabi natin, how does stress factor affect these lifestyle diseases into its full progress? Simple lang pong logic ko lagi sa mga participants ko Imagine niyo, for example, ang saging ilagay niyo sa mesa, after few hours, ano mangyayari sa saging? Teacher Ellie, ayan, magtatanong ako sa'yo, graded recitation. Ano mangyayari sa saging if you leave the saging open at that on the table? Ano mangyayari? Mangitim, do. Mangitim, and that is what we call oxidation, Teacher Ellie, di ba? By virtue of the action of the oxygen in the air, mangingitim siya. And exactly that is what happens inside the body.
Alright? Yung ating mga stress sa katawan, pati yung mga kinakain natin, ang mataas na fats na kinakain natin, nagpo-produce po yan ng oxidative processes. Ang oxidative processes, siya po yung nakakasira ng DNA ng cells natin. Aba, may biology 101 pa tayo. Nag-mutate po yung DNA. Diyan po nanggagaling ang cancer formation. Isa sa mga top factors yan. Pag nag-mutate niya yung DNA, then the cells keep on multiplying, alright, at to the point na hindi na sa makontrol ang growth. And that is what we call now the cancer. At hindi lamang yan. Iikot pa yan sa buong katawan to affect all the bodily systems. Hindi lang po cancer yan. The same or similar phenomenon is happening even in hypertension and diabetes. Okay? So we need to understand itong mga stress factors na ito. Okay? Hindi lang psychological stress, pati ang mga physical aspect about it, yung hindi nag-exercise, ang mga kinakain ay bawal, ang mga ang exposure natin sa pollution is too much, right? And many factors still to consider. Okay? So yan, preventive in the sense that by educating people ay alam nila kung paano mag-prevent na ito ang mga binanggit natin, ay pagbabawalan nilang sarili nila. Right? Because we know that just like you and me, tayo ang may-ari ng ating katawan and we know what's happening. All you need to know, people, is for the doctor or a person like me to educate you para malaman nyo kung paano umiwas. So, yung mga preventive aspects. Okay? Mga health checkers, magandang napaalalahanan po tayo ni Doc Renato, no, regarding na tayo ang may-ari sa ating katawan at I'm sure meron tayong control sa ating mga kinakain, no, sa ating stress at sa hindi paninigarilyo na nabanggit ni Doc Renato, no, bilang mga preventive measures sa mga top na mga sakit na nakukuha ng ating mga kalalakihan. And so actually, Doc Renato, nabanggit niyo na rin po itong isang dimension na ito kanina, yung sa psychological. So, isang mahalagang bagay tungkol sa health and wellness ang tungkol sa mental health. Ano po ang mga issues naman kung kaya tumataas din ang nagkakaroon ng mental issues sa ating mga kalalakihan? Natutuwa ako sa ating programa, Teacher Ellie, kasi napaka-holistic talaga ng approach ninyo and congratulations again. You did a good job talaga in organizing this kind of talk. Okay, mental health. Grabe ka encompassing ang mental health, no ha? Umpisa natin muna sa very logical situation. Okay, mental health muna. Again, it's not meant to be sexist, pero umpisa natin yung talking about or discussing this sa opposite sex, yung counterpart natin, no? Kami, mga lalaki, counterpart babae. Alright. When a woman goes to the mall to buy something, pag sa bahay, meron na siyang naiisip okay? Na meron na siyang iisipin bibilhin. Pero, okay? Bato-bato sa langit, ang mahulog ay matamaan ay wag magalit. It will still take time 2, 3, 4 hours roaming around the mall, alright, only to buy the same thing that she has thought about it in the first place. Okay? Aray ko naman to. Okay, natamaan ba, Teacher Ellie? Oh, medyo lang po. Okay. This is just to illustrate that the mental capacity of a woman is so complex. Alright? Bumababa po yan sa brainstem nila to involve the emotions. Alright? Lahat po ng mga nare-register or nase-sense ng kababaihan, it involves emotions kasi umiikot yung ang neuronal circuits, no? Hindi tulad sa lalaki, pag may maisip siyang bilhin, pupunta sa mall, bili ka agad, uwi na. Alright? Maliban pala kung meron siya nakikitang makakapagtagal sa kanya sa mall, and you know what I mean. Okay? Hindi lamang yan, dagdagan pa natin ng kwento. Ang kababaihan, pagka bumili pa yan sa mall, ay masyadong thinkers, hard thinkers, planners pa yan sila. Ay teka, next week pa lang, parang wala na yata tayong mantika sa bahay. Ay si baby pala, ubos na pala yung ganito na. Ang dami yan! So in essence, bago umalis ng mall yan, may bibit-bit talaga yung pauwi. Am I correct in saying that? Totoo po yan. Okay, punta tayo sa counterpart. Ang counterpart, walang pakialam. Uuwi lang yan na walang dala whatsoever. Okay, dagdagan natin ngayon yung suspense ng kwento.
Teacher Ellie, we are talking about mental health. Differentiating here, ito talagang difference between male and female Alright? Yung behavior, etc. Because it's brought about by the mental faculty. Alright? Yung brain natin. Iba talaga ang mga circuitry, pati ang mga hormones na sinisecrete ng bawat dalawang sexes na ito. Okay, palaliman pa natin ang kwento. Mental health, okay, particularly the depressive type of mental illnesses, do you know for a fact that this is more common among women? Okay, and that is, again, ang theory diyan because of the complicated mental circuitry of woman's brain. Okay? So, madali sila ma-depress, right? Nandyan yung manic depressive, nandyan yung mga grief psychosis, nandyan yung mga iba pang klase kasi there are 4 or 5 major depressed illnesses. Alright? And interestingly, mas maraming babae ang naapektuhan dyan. Okay? But, and it transforms into mga tendencies of committing suicides. Sad to hear about that. So, madami-dami din yan. But ito ang interesting. Ang lalaki, on the other hand, relatively, very less ang mga depressive episodes nila. And also, this lead to suicide sa mga kalalakihan. The interesting thing here is, between the two sexes, mas successful ang suicide sa lalaki kaysa yung suicide sa babae. Again, dun lang may difference na naman tayo. Bakit ganun? So again, kasi nga, ang brain ng babae talagang masyadong malalim yan sila, pinaprocess nila yan, ending in more or less, pasensya na ha, kapwa mga kalalakihan ang mga babae more or less tama yung iniisip nila Okay, pero ang lalaki pabigla-bigla ng desisyon, tapos yun nga, imaginein mo, nag-suicide na, successful, namatay na, i-revert pa ba yan? Sad to say, hindi. Alright? So yun ang problema. That's why talaga God is so great, no, to make a man and a woman gel together kasi nagko-complement yung dalawa na yan sa buhay ng tao. Okay? So marami pa yung theories about mental health kung bakit ang mga tao nagkaganyan, pero I just cited yung mga common na nangyayari ngayon, no? And I think this would also supplement, and the last thing about this particular item, meron din po effect kasi to sa sexual relationship ng mag-asawa. Yung how their mental health functions to one another, with one another. Siguro simplihan ko na lang, ganito po, no? Tested itong material ko and so far they like it. Hindi daw bastos ang dating Ang lalaki po, by nature, sexually, and then we are already in sexual wellness, no po. Ang lalaki, 24/7 kami, alright? Madali kami ma-attract in terms of, makita lang kami, ay maganda, may sexy, malaki ang ganito. 24/7, kung minsan may arousal, ang bilis na arouse ka agad. Okay? Ang babae, hindi. Alright? Hindi sila. Ang babae, when they get sexually aroused, do you know that in 30 days time, 3 araw lang yan, maximum 5 days na sila ay mainit. In hot mode yan sila. Okay? So what I'm saying here is may difference yan. Bakit? May impact po sa relationship nilang dalawa. Bakit? Si lalaki galing sa trabaho o wherever, pag uwi ng bahay, gusto yan, very magana siya na magkaroon ng sexual activity sa wife niya. Okay? Good. Pero however, paano naman si wife? Si wife, kung hindi nag-ovulate yan, by the way, that's 14 days before the menstruation. Yung init ng babae is 14 days before the menstruation. Paano kung hindi hot ang babae? Alright? So, ang lalaki, by nature, pipilitin yan. Gagawa ng lahat yan para ma-attract yan yung wife niya. Si babae po natin, especially in the Filipino culture, bibigay po yan at bibigay in the spirit, so to speak, the spirit of love. Magbibigay yan. Okay? So, yun na. Ang problema ay ito na. Magsisexual activity sila, itong si lalaki, katapos ng isang putok, magtatalikuran na si Mrs. Okay? I'm talking of normal human physiology. Tatalikuran na po yan. Tapos itong pinilit niya si wife, gusto pa yan ng sunod-sunod.
Because po, ang lalaki by nature, isang putok lang yan, tapos magpapahinga and then masusundan siya. However, sa babae, magkaiba. Multiple po ang kanilang response dyan. One after the other, they can still do that. Okay, so may conflict na. Sanhi na ngayon ng pagtatampo. Okay? Okay. Tapos, sa babae, dugtungan natin ng kwento, medyo thinkers yan sila. Mag-iisip na yan, siguro may iba ng babae yan. Bakit ganun? Siguro pati manganganak na, pati financial wellness affected na. Kaya pala, konti ang binibigay sa aking pera. Ang dami na iniisip, ano? And by the way, I praise you women. Ang gut feel nyo is ang taas ng hit rate. Pag may hinala kayo, more often than not, tama ang hinala. And that there is a scientific explanation to that, because women are made as nurturing people. They care for their partners. Alam nila ang emotions without their partners verbalizing it to them. Okay? Kasi nurturing ang babae by nature. Ang galing-galing ng Panginoon talaga. So yun, ang sinasabi ko, mental lang yan, pero ang sexual is more important than that, kasi at the end of the day, sexual act is very important to any couple here. Okay? Wala po yan. Hindi lang pinag-uusapan, tabu pa yan, kasi kadalasan nahihiya ang couples to discuss that. Di ba? Lalo na sa kultura natin. But the social media nowadays, kaya na-decidean ko rin talaga to include sexual wellness. Kasi anyway, ang social media is very pervasive in hearing this. So might as well teach them the scientific and spirituality, philosophical aspect that go with the sexual wellness. Okay? So I think as we go along, may dadagdag pa ako dyan based on other questions that our audience maybe want to know. Teacher Ellie. Napakaganda at napaka-comprehensive po ng inyong explanation, Doc Renato, regarding sa mental health ng ating mga kalalakihan. No? May mga ilan lang po kong nakuha tulad ng pagkakaiba ng ating circuitry, no, sa kalalakihan at kababaihan. Kabilang na dito ang brain, ang hormones, at napaka-importante din talaga sa kanila at napakalaking factor, no, sa kanilang mental health ang sexual relationship with their partner. So actually, Doc Renato, happy po ako na napag-uusapan natin ito dito sa Health Check Plus, kasi tulad nung nabanggit ninyo, no, medyo taboo topic at hindi talaga ito napapag-usapan sa labas, pero available nga ito sa social media, no. So maganda na naririnig natin mula sa isang eksperto tulad ni Doc Renato ang scientific at factual na mga bagay tungkol dito sa pinag-uusapan natin ngayon, kabilang na din ang sexual relationship and wellness ng ating mga kalalakihan. So, Doc Renato, napag-usapan natin, no, ang mental health, ang iba't ibang aspeto nito. Ano naman po yung ma-advise ninyong mga dapat gawin para mapanatili ang angkop na mental health and wellness nila kuya, tatay, tito, at maging si lolo na din? Ako po, very basic lang ang strong recommendations ko kay tito, kay tatay, kay kuya, kay lolo. Okay? Regardless of age, it's not yet late, kahit si lolo na po yan. Very, very important, know yourself. Okay? Know who you are. Holistically, you should know who you are. So, pagka naintindihan mo buong-buong sarili mo, then you can identify your issues as well. Alright? Capitalize mo yung mga strong points mo, so go with it to give you a good mental wellness level. Okay? Tapos, needs to improve ang mga issues mo because you know yourself, then find resources. Maaring magpakonsulta pa, magpa-counseling ka, you talk to your family members, you talk to your friends, whoever you trust to talk it out. Okay? Now, itong sinasabi natin yung current, having resolved your mental health, it's but proper that you also look at the welfare of the growing children. Kasi, in due time, 20 years from now, 30 years from now, sila magti-take over sa role natin as
members of the society. So upbringing of the children is very critical. The first 7 years is very critical. Kasi po, diyan lumalabas ang behavior ng bata kung paano sila na-bring up ng kanilang parents. Nandiyan even kung bakit sila nagiging homosexual. Nandiyan kung bakit sila napaka-obsessive compulsive sila in terms of their personality. Nandiyan yung bakit napaka-dependent nila sa ibang tao. Alright? The children who are well brought up in a very good parental environment, ay sus, ang taas ng garantiya dyan that they will become very successful and therefore very happy people when the time comes. Okay? So, tingnan mo naman yung holistic ng approach natin, no? Iimpisa mo lang by identifying or knowing yourself, tapos i-share mo ito how you bring up, manifest mo ito how you bring up the children so that later years they will also be happy and successful members of the society. Alam niyo, maganda po na natatahi ni Doc Renato, no? At mas naiintindihan talaga natin ng kabuuan ang ating mga kalalakihan tungkol sa kanilang health and wellness. So, I'm very happy po na nakausap namin kayo ngayong araw, Doc Renato. So, bilang ang expertise po ninyo ay isang occupational health practitioner, no? Sa gitna ng workplace ay madalas din na nagiging issue ang tungkol sa mental health ng mga namumasukan sa trabaho. So, bilang isang expert po dito sa field na to, ano po ang inyong payo sa ating workforce naman tungkol sa kanilang mental health, lalong-lalo na po ang ating mga kalalakihan? Okay. Napakaganda ng tanong, Teacher Ellie. Kasi ganito lang siya, no? To make it very brief, straight to the point, pero comprehensive ang discussion, i-model out ko yung ginagawa ko dito sa Walls in Motion, my current company. Dahil with God's grace, talagang desisyon niya na nilagay niya ako dito. Imaginein mo, after all the knowledge I learned from the schools that I that I came from, tapos may practice pa ako, actual practice abroad at dito, na again, I think blessed talagang company ito na full-blown ang implementation nila, especially yung tunay na mental health in the workplace program. Ang ginagawa dito, open communication dapat, okay? Ang company ay may program on communication, awareness, training, para ma-open up ang dapat malaman ng mga manggagawa, okay? Kasi tulad nitong ginagawa natin, this is just a brief version of what I'm doing here. Dito, kasi may mga training courses kami, may mga communication sessions, ipagpatuloy ko po to, no? Kasi excited nga ako, ang sexual wellness is a new course that I will be introducing to the workforce. Ang kagandahan pa po kasi sa company setting, ma-monitor mo sila gusto kung anong progress nila sa kaalaman nila. Kasi nandyan sila eh. At mas nandyan dito naman ako as occupational health practitioner. So nasubaybayan ko ang progress nila. And by the way, the very important element to consider is, kasi mga tao na yan, pag may alam na sila during the training or awareness session, pupunta na yan sa akin to have their individual personal counseling. Okay? Yung bagay na, personal, sensitive, confidential. Okay? So the company is committed, ako, as the practitioner, not to divulge whatever transpires between me and my patient or client. Lalo na masaselan yan. Bawa, problema nila ng asawa niya o problema sa sexualidad niya. So confidential yan. As I know that, I think of programs to customize to the needs of that particular individual. Okay? So, siyempre, justify ko lang naman sa management yan, the resources that I need para full-blown ang kanilang output, no? In terms of the aim that I wanted to develop a good, productive workforce because their mental problem is attended to. Okay? That's why natutuwa din ako sa DOLE. Just recently, I think a few years na rin naman talaga, they are already spearheading that. Many companies still do not know this, that they are already having a mental health in the workplace program. Okay? So I did my training with DOLE 2 years ago. During the training, sinuggest ko din yan. Dagdagan po natin ng element of spirituality para holistic lalo ang dating. Okay? So yun po, just to summarize, maganda pong company setting kasi nadadiagnose mo talagang gusto ang mga workers
on their mental health status, tapos constant ang follow through mo kasi constant sila nandito, you know what they're doing at everyday na susubaybayan mo sila with the resources that are provided by the company. See? Productive ang labas ng workforce. Ang ganda po nung nabanggit ninyo, Doc Renato, na productive ang workforce no, kapag naaalagaan tayo ng ating mga kumpanya at mga pinapasukang trabaho. So, maganda na nabanggit ni Doc Renato sa atin na meron silang mental health program in the workplace, no, at talagang ito ay nakafocus sa open communication. Napakalaki ng role po no, ng ating mga trabaho, lalong-lalo na po sa ating mga kalalakihan na karamihan ay padre de pamilya. So, related din po dito, Doc Renato, ano naman po ang payo ninyo sa wastong work-life balance? Kasi marami po tayong naririnig tungkol dyan, no? Napag-usapan po natin ang tungkol sa workplace. Ano naman po ito ibabalanse sa home life ng isang kalalaki? Wow. Ang galing-galing ng mo, Teacher Ellie, no? Parang siya we started from the very basic, tapos umakyat until yun na nga, I think this is one of the top discussions na po. I think you would agree with me and all the rest of our participants and audience outside of Health Check program. Madami po tayo talaga uncontrollables happening day in and day out. Sa bahay pa lang, madami na. Pag-commute mo pa lang, marami na. Pagpasok mo lalo sa trabaho, mas marami lalo. So what I'm saying here is, having said the 7 dimensions of health, of wellness, ilagyan na natin siya ng overarching, overarching element, and that is spirituality. Spirituality is not about religion. It's about you knowing who you are, tapos interconnecting yourself with your outside environment, with the people that you interface it with. Maging boss mo, maging peer mo, maging subordinate mo. Okay? So, yun po ang spirituality. Nandiyan lang talaga, individual choice kung pipiliin nila may simbahan sila, mag-yoga sila, mag-meditation sila, or other courses involving psychological manipulation, so to speak, to improve themselves. Kasi it's only by improving yourself that you can give good or the state of wellness to other people. So yun ang formula ko talaga sa workplace balance. Lagyan natin lahat ang 7 dimensions ng spirituality. Kasi ang dami-daming ng mga hindi makontrol, kundi lamang, for me, I could vouch on that. Personally, God will make ways no matter how big the issues are. Okay. Yan. Napakaganda nung nabanggit sa atin ni Doc Renato, no? Napakadami ng uncontrollables, pero nabanggit din niya na hindi naman laging religion kapag pinag-uusapan ng spirituality, no? Pero maganda na overarching talaga kapag pinag-uusapan ng kalusugan, no? Na ilagay ang spirituality sa bawat aspeto nito. I'm sure po, Doc Renato, marami po ang makikinabang ng mga health checkers natin sa inyong mga payo. Huwag po kayong bibitaw. Itutuloy natin ang ating panayam kay Doc Renato sa pagbabalik ng Health Check Plus. Alright. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago magtapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!
So ngayon po ay napakasaya po namin dito sa Health Check Plus, ang programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dahil po kami po ay nasa 4th anniversary na. Kasabay po ng ating pagdiriwang ng ating 4th year anniversary ay ang pag-launch ng ating Health Check Plus Kalusugan Caravan. So dito po sisimulan natin ang pagbibigay dito sa Cancer Institute, dito sa Philippine General Hospital. Sinama po natin ang ating mga kasamahan sa Health Check Plus para po tayo ay magbigay saya sa ating mga patients dito. Kung hindi po dahil sa tiwala na binigay po ng ating mga nanonood at nakikinig, ay hindi po kami aabot sa 4th year anniversary na ito. Comment, mag-like at Diba? Mga taga-teatro prod niya, di ba? check na check! Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Magbabalik ang Health Check Plus kasama pa rin si Dr. Renato G. Joseph. Marami na din tayo natanggap ng mga katanungan mula sa mga health checkers natin, kaya pipilitin po natin masagot ang inyong mga pinadalang tanong para sagutin ng ating eksperto. So, simulan na po natin, Dr. Renato. Isang tanong po ng ating health checker. Sabi po niya, only 30% of a man's overall health is determined by genetics daw. And 70% is controllable through lifestyle. Bigyan niyo po nga ito ng linaw, Dr. Renato, para sa ating mga health checkers na nakasubaybay sa atin ngayon. Mukhang itong audience natin na nag-raise ng question, nagbabasa talaga ng updated and reliable source of information. Commendable yung kanyang statistics, 30%, tapos 70% is controllable through lifestyle. I agree with that. Okay? Ang genetics po play about 30% roughly, maging cancer, diabetes, or high blood. Depende of course kung isang parent lang or both parents, etc. etc. So may range yung 30% na through genetics. But more or less, tama din siya nung sinabi niya 70% can be controlled through lifestyle habits. Okay? Yes, huwag na po tayo lumayo, and it's not about tinatayo ko yung binipit-bit ko yung bangko, Teacher Eddie. Would you believe? At 61 years old, ako po. Ang tatay ko namatay ng heart attack at diabetes. Ang nanay ko medyo healthy, namatay lang sa old age 3 years ago. Alright? But yung father ko talaga, diabetes and the heart attack yan. Okay? So given that, ako, with God's grace, hindi po ako naggagamot ng whatever. I do not have any maintenance because I do what I preach. Healthy lifestyle, pagkain, gulay dito, gulay doon, isda lang yan. Seldom do I eat processed foods. Nag-exercise every day. Ang stress very manageable, especially that the Lord is with me. And I think ang mission ni Lord, bakit niya binigyan ng second life after the COVID, ay meron palaga siyang pinapagawa sa akin. And I went positive with his help. Baka maabot pa ako ng 100 years Okay? And so happy at serving people just like what I'm doing now. So tama siya ng 70% kasi 70% po yan. Alright? On the premise that it will become very effective kung po susundan natin ito ng advokasya. Alright? Kasi nabanggit ko kanina sa introduction, by way of information, tulad ng ginagawa ng health check, nalalaman nila ang nilang gagawin. Okay? Akong survey ko talaga, it's about ignorance Alright? Ang second dyan, ang tao, normally or usually, ay kulang talaga sila sa personal discipline. Okay? Wala silang disiplina, alam nila, pero bawal. Pero hindi ako nag-give up yan. Bakit, Teacher Ellie? And that's why I'm including spirituality. Because through spirituality, kung sino man yung pinapaniwalaan nila, and I'm referring to, for me, God will make ways again for that person to practice kung ano ang alam niya na tinuturo natin. See?
So tama yan, 30% and 70%. Sabi, nakaka-amaze po yung na-share nyo sa amin, Doc Renato, na at 61, no, wala pa kayong mga maintenance medications na tinitik. So, nabanggit sa atin ni Doc Renato yung kanyang, sabihin ba natin to, Doc, na secret. Hindi masyadong secret. Yung secret lang natin yan, ha? Huwag mo pagsabi sa iba. Kasi lifestyle talaga, napakalaki pala talaga ng kanyang Yes, effect, no, yes. 70% na controllable. So, very interesting po yan sa ating mga health checkers. Doc Renato, marami po tayong katanungan dito. Sa ating social media platform, Doc Renato, medyo nalilito siya kapag sinasabing health and wellness. Pakibigyang linaw daw po ang pagkakaiba ng health and wellness. Okay. Sige. As you were speaking just now, Teacher Ellie, it crossed my mind na parang may na-miss out ako na to strengthen my explanation with examples. Ito, example lang natin sa differentiation ng health and wellness. Okay. Ang health and wellness, kadalasan interchangeable siya, no? Kung hindi man talaga sila eksperto, minsan nalilito sila. Ano ba talagang health, anong wellness? Sa survey siguro ko ng companies, even HR people would not know the difference. Ito na. Ang wellness po is okay, baliktad, no? Ang health is the goal. Ang wellness is the process of how to get there to the goal. Alright? So therefore, okay, pero ang tanong siguro, saan tayo manggagaling muna? Wellness ba o health? Okay, that's a very valid issue raised by people. Ang atin po umpisan talaga is a basic or fundamental health status. Okay? And normally, it starts with the physical health. Physical health. Okay? Kasi, yun ang kanakagisnan natin eh. You have to be healthy, moving and about, you're productive with the physical health. Very traditional or conservative concept yan. Ngayon, alam niyo naman, maisip din ito mga ating mga researchers on social sciences, including the science itself. They thought of how to get to the optimum level of health. Example, ang optimum level of health is to be successful and happy person in this world. So, hindi ba? Malaking-malaki siyang goal, health goal yan. And how to get there would be the wellness components. Ito yung 8 components na or 8 dimensions na binanggit ko. Anong gagawin natin sa physical wellness? Physical wellness would include anong kinakain natin, anong klaseng exercise ang ginagawa natin, gaano kadalas tayo nag-exercise, ano ang mga healthy lifestyles na ginagawa natin at ina-avoid natin yung mga bad habits like smoking, excessive alcohol drinking, o hindi natin na-manage ang stress. So that consists more or less the physical health. Alam natin pati, ano bang normal ng sugar? Ano bang normal blood pressure? So these are fundamentals regarding physical health. Ngayon, pagpunta naman sa psychosocial health at kasama kanina yung diniscuss natin, sexual health, including social health and emotional health, titingnan natin how far could we relate with other people, having in mind that we are totally resolved with understanding ourselves who we are. Alright? Psychologically, well ka. So therefore, you can have now the authority to teach people to model it out what it takes to be a psychologically well person. Okay, so iba pang dimensions, ipapasok natin yan tulad ng sinabi ko kanina. Okay? So, ang lifestyle kasi, ang mga lifestyle habits kasi, people need to understand this. Kasi tulad nito, Teacher Ali, ang dami-dami mga bagong trends ngayon. For example, alam ba natin, and I think this is being reinforced, no? Hindi lamang sugar ang nakakasama sa atin. Okay? Not only the rice and all the other food items is also bad if taken excessively because the insulin, which is an important hormone that responds to high carbohydrate intake, has also effects on the other food items that we take in. Okay? Ngayon, pagka excessive ang food intake natin, tataba tayo, maging obese tayo, maging mataas ang sugar natin sa blood, this could be a precursor leading to cancer development. See? So ito yung sinasabi ko kanina na interrelated ang dimensions ng health. Physical man yan or other aspects ay related siya. Okay? And lalo na, ano ulit? Ang mga uncontrollables is spirituality ang kasagutan diyan. Okay? So health and wellness
Interchangeable siya though, what health in general talks about the goal, and wellness is the process on how to achieve the health goal that has been identified. Okay. Yun po pala yung pagkakaiba, no? Kasi usually, nag-i-interchange nga ito, no? Na nagiging isa yung kanilang meaning. Pero maganda na itanong ng ating health checker, no? Kung ano yung pinagkaiba nga nung dalawa. So maganda na yung health ay yung goal at yung wellness ay yung proseso on how to get there. Dok Renato, alam nyo maganda na nabanggit nyo rin po na interrelated yung mga dimensions na nabanggit ninyo kanina. Kasi meron po tayong isang health checker din dito na ang katanungan niya ay tungkol dito. Sabi po niya ay hindi po maiiwasan na kalakip ng health at wellness ang overall factors at impact tulad ng epekto ng mga nabanggit po ninyong mga dimensions, no? So, lalong-lalo na po sa ating mga kalalakihan. So, ano po yung mga pwede ninyong ma-advise para po sa kanila tungkol po dito sa pagiging holistic sa kanilang take care ng kanilang health and wellness? Okay. I-reiterate ko talaga kasi napaka-importante ito, no? Ang advice ko sa kalalakihan ay come out of the shell, have the courage, huwag itago kung ano yung naramdaman sa katawan, share it with anybody that you are near or close with, or kung hindi mo magawa yan, and or pumunta na sa doktor para mapakonsulta. Okay? Huwag itago ang unang mga sintomas na nararamdaman. Okay? Pumunta sa doktor para, again, reiterate kung sinabi natin, early diagnosis is the secret to have the disease totally cured. Ang dami pong sakit na lifestyle diseases na pwede talaga makontrol if not totally cured. Even cancer. An early stage of cancer, kung stage 1 lang yan, madali po siyang i-cure. Okay, and talking about prostate cancer, by the way, it's even important to say this. You know what's good about prostate cancer, so to speak, is the fact that ang prostate cancer is very slowly progressing cancer. Okay, in fact, ang daming namamatay na senior, hindi po dahil may prostate cancer sila, namamatay sila rather of diabetes or hypertension, okay, heart attack or stroke. Yun po ang good news about prostate cancer. But nevertheless, early diagnosis pa rin sa prostate cancer. Go to your doctor. Kung kailangan kayo mag-undergo what we call the prostate-specific antigen test para ma-determine kung ano na ang level, because that could also be a factor to consider by the doctor kung meron siyang cancer of the prostate gland. Okay? Ganun din po ang lung cancer. At progressive po yun, ano? It starts with the medical history, health history, personal exposure ng pasyente para in the end, ma-diagnose siya early enough para magawa ng karampatang cure. Okay? Ang colorectal din po. Ang colorectal cancer starts with a simple mass like we call polyp. Okay? That's why ang recommendation sa ngayon, when a man reaches 45 to 50, magpa-endoscopy na po. Pasilip na yung bituka para at an early stage of a polyp stage, madali lang po siyang gamutin actually, total cure. Rather than have it in an advanced stage na, yan na, magkokolostomy na, mag-operahan na, ang worst, hindi lang makontento sa magtanggal ng tumor, magpuputol na ng bituka, maggagawa na ng chemotherapy plus radiotherapy, etc. etc. So in other words, early diagnosis is the secret to a total or a resolution of a medical condition among men. Okay, generally, pero applicable din sa women. Alam niyo po, Doc Renato, nag-resonate talaga yan sa marami nating mga health checkers na kalalakihan kasi nabanggit nga ninyo kanina, no, na usually dahil sa ating kultura, sa stereotype, no, na tinatago yung mga nararamdaman. So sa ating mga health checkers po dyan, huwag nyo na po yung itago, i-share na po o kaya magpakonsulta. At nabanggit din po ni Doc Renato sa atin, no, yung mga iba't ibang ways on how to prevent yung mga top 3 na identified na cancer sa ating mga kalalakihan, yung lung cancer, colorectal cancer, at prostate cancer. So maganda po na early diagnosis talaga para laban po dito sa mga sakit na ito, katulad ng mga cancers. No, Doc? Yes, Teacher Ellie. Basta, yun na nga, gagatuloy lang natin itong ating advocacy with the help of your program.
para all the more that people will learn and they will develop the self-care attitude. Okay? Empowering them by us giving the information. At hindi lang information ang binibigay natin, validated, accurate, hindi po basta kung ano lang maisip ng isang yung vlogger, kung ano-ano masasabi niya. Hindi naman siya doktor, hindi naman siya basta mag-share lang siya kung ano nabasa niya sa balot ng isang mani na nabili niya sa palengke, no? So I hope that practice, I'm just dramatizing the scenario, na maalisin na natin yung mga fake information, fake news about health and wellness concerns of people, especially men. Masayang-masaya po kami dito sa Health Check Plus, no? Lalong-lalo na sa pag-share ng ating mga experts tulad po ninyo, Doc Renato. So ito po, actually yung susunod po na tanong ay talagang kino-consider na tabu o hindi po usually napapag-usapan. Pero nababanggit niyo po ito po ulit-ulit kanina, no, na parte ng ating psychosocial wellness, yung kanilang sexual na wellness din, no? So, sabi po nila mahalaga daw talaga ito sa ating mga kalalakihan. May mga pagkakataon, Doc, na naapektuhan daw ang kanyang ang kanyang pagkakaroon ng issue na ito tulad ng erectile dysfunction o ED. Meron po ba kayong mga payo para po sa ating health checker na meron pong ganito? Okay, erectile dysfunction, multifactorial po yan, Teacher Eli, no ha? Kasi alam natin, the erection of a male individual is primarily brought about by the level of hormones, okay, which we call testosterone. Kung sa pababae may estrogen sila, sa lalakihan may testosterone. And this is the fact that at 40 years or even years before, a little number of years before, ang testosterone level po na isang kalalakihan ay starting to decrease na. Okay? This is quite interesting kasi kung compare lalo natin sa phenomenon called menopause among women, at 50 ang average age ng kababaihan and it stays there. 48, 49, 50, 51, 52. Pero sa kalalakihan at 40 pa yan, gradual yan until pag na-reach sila yung mga 60s, halos wala na ibubuga si Manoy because of mababa ng testosterone level. And I really am positive that senior are listening to our program could relate this 100%. Okay, gusto pa nila pero wala na ibubuga. Okay, and that's reality. And this is also one of the factors why couples, or usually the counterpart, do not understand. Kaya salamat ulit kasi naintindihan na nila, and then by this, naintindihan nila yung partner nilang lalaki na ganun pala. Okay, ganun pala. And ganun din, kasi ang testosterone is hindi lamang sa sexual activity yan. Even the energy of the person in his social activities are affected. Alam niyo ba yan? Kaya ang lalaki na bata pa, makita mo yan, very energetic, hindi napapagod. And primarily because of testosterone, is also build up the muscles and the other parts of the musculoskeletal system. Kaya napaka-alert ng mga batang lalaki, no? So, pagka nakikita ako nga, sabi ko na, hindi na bale, okay lang naman. Ganun talaga gusto ni Lord. Ganun naman lahat na tao dyan, dadating sa stage na ito. So therefore, for people, younger men who are listening, make the best of who you are, what you are, prevent all the diseases, and talking about erectile dysfunction, hypertension na naman ang culprit pwede. Ang diabetes, ganun din po. It could cause erectile dysfunction. And another factor would be, of course, psychological aspect of it. May mga trauma yan during their childhood that has an impact on their sexual activity, including erection. Okay? So ano na naman ulit? Pagka may erectile dysfunction, okay, siguro baka we might miss the point. No? Ano ba ang erectile dysfunction? This is ranging from the condition of the male organ, the penis, na hindi mag-i-erect or na kaka-erect pero hindi makasustain ng erection. Okay? So mga factors na binanggit ko would contribute to that. So ano ang gagawin natin? The very moment that any male would observe that in himself, punta ka agad sa doktor para makita kung anong root cause ng erectile dysfunction. Kasi madami na naman, kaukulang gamot yan. Depende sa root cause ng erectile dysfunction. Right? Reiterate. Early diagnosis is the secret to this cure for this particular problem.
Kasi kung hindi natin masolve ang sexual wellness, kung hindi ma-resolve ang sexual wellness, hindi happy ang couple, ang wife niya, etc. At ma-redown dyan sa environment. See? Interrelated na naman. Nagiging vicious cycle ang problema. Oo nga po, Doc Renato. Talagang maganda na napaalalahanan tayo ni Doc Renato, no? And I think this would be a very good motivator para sa ating mga kalalakihang health checkers, no? Magpatingin at alagaan ang ating mga sarili para hindi magkaroon ng hypertension, diabetes. Yan po na pwedeng makaapekto ng ating sexual wellness at pati na rin yung syempre, no, huwag nang mahiyang magpatingin talaga kasi mas madali itong ma-address kapag nabanggit nga ni Doc Renato sa atin, early diagnosis and detection talaga. So, Doc Renato, nabanggit niyo po ito kanina, yung nakumpara niyo po na menopause sa ating kababaihan naman. So, meron po kasing isang tanong dito tungkol naman sa andropause daw po. Ito po ba yung katumbas na menopause sa ating mga kalalakihan, Doc? Hanggang ngayon, hindi pa ma-confirm talaga yung tamang terminology sa andropause. Ang menopause, yes, it's really well documented, of course, well studied. Bakit? Punta muna tayo sa menopause. No? Ang menopause kasi is dependent on the eggs that the woman has and more or less constant yan. I would confess, nakalimutan ko ng theories about OB-GYN, no? Ilang bang eggs talaga ng babae yan. But the truth to the matter is, kung early ang onset ng menstruation ng babae, say at 12 years old or even at 10 years old, mayroon ng nagdadalaga na nagkakaroon na ng menarche, we call that, first menstruation. Kung earlier siya nag-start na menstruation, early din siya mag-menopause because kung naubos na yung eggs niya, alright, wala na siyang menstruation or wala na siyang menstrual cycle. Ang andropause, on the other hand, is dependent on the testosterone. Wala tayong itlog dito na pinag-uusapan. Okay? It's about the hormone. Ang binanggit ko kanina at age 40, the estrogen starts to decrease na. Pero it is not quantifiable, not unlike the number of eggs in a woman. See? Pero just the same, may mga simptomas po na similar ang andropause sa menopause. Okay? Nandun po, ang dami-dami mga psychological symptoms ang andropause. Magkalitin yung lalaki, tapos hindi rin siya maganda yung interaction niya sa paligid niya. I think it's also included, if I'm not mistaken, may mga tao na nag-andropause na nag-iinit yung katawan nila na parang menopause din. Kasi may imbalance din naman kasi ng mga hormones, not only testosterone or other hormones are also affected. Okay, tapos siyempre ang unique sa lalaki, ang erectile dysfunction is very possible pagka nag-andropause. Siyempre wala namang penis yung ang babae, kaya walang gano'n, no? So ang corresponding sexual organs are affected in a manner just what women experience during menopause. So anong tanong natin, meron bang gamot yan? Yes, may gamot po. Ang andropause, mayroong mga testosterone injectables ngayon, may mga tablets, but I'm not so sure. Ang pagkakaalam ko po, I think FDA is reviewing the safety and the efficacy in our own population among Filipinos. Pero alam ko din, I know for a fact, some clients of mine are bringing from abroad yung mga regimen na ito. Testosterone that comes in different forms, injectable pills, meron mga chewable tablet etc. Para ma-replace yung level of testosterone. Kaya lang po sa mga nakikinig dyan, baka naman regaluhan kayo ng testosterone or whatever. Be careful, consult your doctor because may contraindications din ng testosterone. Remember that is a hormone. So yung mga tao na may predisposition sa cancer development, usually we weigh such benefits versus the risk. Yan po mga health checkers, no? Tulad nung nabanggit ni Doc Renato, kailangan kapag nagtitake po tayo ng mga ganito, kasi yung testosterone ay pwede nating i-regard din siya as gamot, no? Dapat may approval ng ating mga doktor. Ayan. So, Doc Renato, balikan ko lang po ng konti, no? Kasi nababanggit, no? Liban po sa problema ng ED,
Kasi I'm sure curious din po yung ilang mga kababaihan natin dyan, no, para mas maintindihan pa talaga natin ang ating mga kalalakihang health checkers. Ano po ba ang importansya ng sexual prowess ng ating kalalakihan sa kabuuang health and wellness nila? Ito po ay hindi gaano kasing napapag-usapan, Doc. So I'm sure curious din talaga ang ating mga health checkers tungkol dito. Okay, ito yung masasabi ko dyan na Teacher Ellie, no ha? I don't think I'm biased in saying this, pero when it comes to sexual relations with the partner, masasabi ko mas makontrol ng lalaking sitwasyon. Okay, kasi I am saying this on the premise that in our Filipino culture, the females or partners ay medyo submissive din sila. Kung anong gusto ng kalalakihan, they tend to submit to whatever. So ang example ko kanina, ang lalaki na 24/7 makulit, gusto mag-sex, pero yung babae ay hindi nag-ovulate, so walang gana. Okay? And this phenomenon is substantiated by what? By an interesting data which says that during sexual activity of the couple, 95% of ng kalalakihan, they reach their climax to the max. Ang peak na nararating nila talaga yan, kasukdulan, for lack of better term, no? So in vernacular. Pero ang babae, and I'm so saddened about it, only 30 to 35% lamang ang nakaka-reach ng tugatog ng kaligayahan nila during the sexual activity, but they also feel happy about it kasi the fact that they make their male partner happy, okay na rin sa kanila yan. Okay, so nag-research ako dyan, Teacher Ellie, sa ibang kultura. Westernized culture, hindi gumagana yan. Hindi gumagana. Ang mga puti, mga babae, talagang they would assert their effort. Why do you leave me? You are so selfish to satisfy just yourself, etc., etc. So iba, hope this culture of us and that particular aspect will not change. Tapos isa pa, example to substantiate what you are asking me of, no? Ito simple lang po. Kahit sabihin na natin ang girlfriend ng isang lalaki nga ay nasa ovulation period, tapos incidentally, this is hypothetical, incidentally hindi maganda ang upbringing ng kanyang girlfriend. Okay? Ngayon, in contrast, ang lalaki ay maganda ang family upbringing, maganda ang values. So, contrast sila. So, in that particular scenario, and I asked many people, I asked my mga kasamahan ko mga kalalakihan, and of course, may silent survey ako, no, back of my mind. Depende sa values, no. Halimbawa, ang babaeng girlfriend niya na ganun ang background, naghubad sa harap niya. Pero yung lalaki, very pure, very, very, very strong ang values niya. Control pa rin dapat ng lalaki yan. Kasi alam ko, eto, psychology, ang babae mag-aantay lang yan. Mag-aantay lang yan at that particular instance, full control ang lalaki. Okay? Full control ng babae. So that is what I'm telling you. Overall, sabi naman, pinaliwanag natin for the past, mag-isang oras na yata tayo, lamang talaga ang babae. That's coming from my heart and from my mental processes. Mas superior ang babae. Kaya lang, ginawa tayo ng Panginoon para mag-complement sa bawat isa. Kung anong pagkukulang ng isa, nandyan usa para ipunuan niya ang pagkukulang. God is so great, really. Alam niyo po, Doc Renato, I'm sure marami pong nakikinig at nanonood sa atin ang iniisip na sa mundo natin ngayon, no, marami na rin nag-evolve at progressive ang kanilang thinking, no? Pero hindi natin makakakaila na itong napapag-usapan natin ngayon ay maraming factors na kailangang i-consider at yung mga nabanggit po ninyo, no, yung mga biological at malaking parte din yung Filipino culture at upbringing and values kapag pinag-uusapan ng mga bagay tulad ng sexual wellness, no? Doc Renato, napakadami po nating napag-usapan ngayong linggo dito sa Health Check Plus. I'm sure marami pong gabay at tulong para sa ating mga health checkers, no? Ang hatid ng ating guest expert. So, Doc, paano po ba kayo makakontak? Lalo na at siguradong marami ang ating mga health checkers na gustong makapag-consulta sa inyo. Madali lang po.
you can course primarily sa mga audience natin po, you can course your whatever you wish to convey through Health Check Plus. So you just email them or send a message to the Facebook, whatever comments you have regarding this session of ours para to get in touch with me. Okay, kasi alam nyo na, at least ang Health Check Plus is there to screen yung mga participants' feedback rather than me responding to you directly. Alam nyo na, marami mga scammers dyan. Hindi natin alam kung ano talagang pakay nila or agenda nila in communicating, no? So, sa pamamagitan ng ito, at least we already started we touch base with each other already sa pamamagitan ng session tong hapon na ito. So, yun po, Teacher Ellen. Thank you for asking me that. How do they access with me in terms of getting in touch with them? Masayang-masaya po kami dito sa Health Check Plus, Doc Renato, bilang maging tulay, no, sa ating mga health checkers papunta po sa inyo, lalong-lalo na kung may karagdagan po silang mga gustong ikonsulta. Yan, Doc Renato, napakabilis talaga ng ating oras, pero sana po ay muli namin kayong maimbitihan dito sa ating programa. So, bisitahin po ninyo ulit kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. So, bago po natin isara ang ating panayam, ano po ang inyong huling mensahe para po sa ating mga kababayan tungkol sa men's health and wellness? Okay, Teacher Ellie, I thank you again from the bottom of my heart, and I thank God for having me here. Because of you, everybody, I think, benefits from our talk. It's just so short a discussion, but I know that it's very substantial. In fact, impactful to their own lives. Personal at that, yung mga kalalakihan na po. Dalawang items lang po ang gusto kong ipaminsahe sa summary. Number one po, how I wish may magagawa pa tayo doon sa this is something sensitive and political at that, yung divorce law natin na upcoming. How I wish mapapatuloy tayo sa pag-educate ng tao for the couple to understand each other. Wag lang po dapat humantong sa hiwalayan. Kung konting pag-aaway lang, hiwalayan na kagad ang isipin. Remember this, and this is my number 2 item. Ang pag-trial po sa married couple, ipagsusubok lang po yan. Wag po tayo basta mapagpaano ng emotions na maghiwalay na yung pinagbukod ng Diyos sa atin. And number 2 item is lahat po ng mga bagay na ito, yung 7 dimensions na binanggit po natin, everything is possible in the presence of God or God with us. Wala pong imposible yan. So when we talk with spirituality, nandun po yung full trust natin, faith sa ating Panginoong Ama. So with that, Teacher Ale, again, my honor for being here and thank God for having me here too. Magandang hapon po sa mga health checkers. Magandang araw. Maraming salamat po muli, Dr. Renato G. Joseph. Samahan niyo po muli kami sa susunod na linggo dito sa Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago magtapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker.